May GERD ka ba or gastroesophageal reflux disease tapos may anxiety ka pa? I'm Miss D and I'm a clinical psychologist. Let me explain the connection between GERD and anxiety. Nangyayari ang GERD kapag ang asido sa iyong tiyan ay dumadaloy pabalik sa iyong esophagus. Habang ang anxiety naman ay nangyayari kapag ikaw ay nababalisa dahil sa isang takot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. May mga pag-aaral na ang nagawa na ang sintomas ng anxiety ay nakakapagpalala ng sintomas ng GERD tulad ng acid reflux at sakit sa iyong sikmura. At isa dun sa mga pinaka-importante at pinaka-epektibong pamamaraan para malabanan ang sintomas ng GERD ay ang lifestyle changes at magsisimula tayo dito sa ating diet. Pwede kang magsimula sa pag-iwas sa mga pagkain na nakakapagpalala ng sintomas ng GERD tulad ng citrus fruit, mga maaanghang na pagkain, fatty food, dairy products, caffeine at alcohol. Makakatulong din kung magkakaroon ka ng frequent but small meals. Iwasan din ang paghiga pagkatapos kumain. Makakatulong din para sa iyo yung paggamit ng mga damit or clothes na maluwag lang at hindi maiipit yung tiyan mo. At syempre, ang pagtigil sa paninigarilyo. Kung mas mamamanage mo ang sintomas ng GERD, mas mamamanage mo rin ang sintomas ng iyong anxiety. Unang dapat matutunan sa psychological approach in dealing with anxiety ay how to manage your stress at maraming mga activities ang pwede kang gawin tulad ng yoga, exercise, and meditation. Makakatulong din yung pag-acknowledge sa authentic feelings and thoughts mo. Kaya ang communication ay napaka-importanting aspeto sa pagdilwid ng anxiety mo. Normal na maka-experience ng anxiety pero hindi normal ang hindi makapag-function normally dahil sa sintomas ng anxiety, lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ito physically at meron na mga complications sa iyong physical health. Hanggang ngayon, hindi determine kung alin ang nauna, kung ang itlog ba or manok. Meaning to say, hindi natin alam talaga kung nauna ba na magkaroon ka ng anxiety bago ka nagkaroon ng GERD or nagkaroon ka ng GERD dahil nagkaroon ka ng anxiety. Kung alin man ang tama sa sitwasyon mo, makakabuti na magpakonsulta ka sa iyong gastroenterologist, psychiatrist or psychologist upang malaman kung saan talaga nagmula ang mga sintomas na nararamdaman mo. Pangalagaan mo ang emosyon at pag-iisip mo para mapangalagaan din ang esophagus mo.